Ito bang si Andres Jose Iliana, yung laos ng artista at laos na rin politiko? Marami na palang tinakbong posisyon nito, hindi nanalo. Ngayon ay umiiyak na dahil mukhang wala na yata sa industriya ng sa entertainment. Sa tingin ko po, hindi na normal. Hindi kaya ikinahihiya ito ng mga anak niya? Nakakita ko doon sa record, 4 yata ang anak nito eh. May mga babae pa. Lalaki, babae ang mga anak niya. Hindi kaya kinahihiya ito o ipinagmamalaki pa kaya nila? Yung mga pinagsasabi nito na para sa akin ay pinaglipasan ng panahon, wala sa hulog, wala sa lugar, at hindi ka pupulutan ng aral. O sige, baka sabihin nyo, ganun pala ang pananaw mo, Mike eh. Bakit mo tinatalakay? Kasi kahit na po sinong Pilipino, pag sa tingin ko ay nakakasira sa imahe ng bansa, ng mga taong kanyang binabanatan, lalo na kung wala namang sapat na pagpapatunay, ayan po ay hindi dapat pinamamarisan, hindi dapat binabaliwala, dapat pinapanagot. Alam nyo, mayroong bago na naman, pero pinag-forward sa akin, pero ayaw ko nang i-play yan kasi sa kanya palang sariling social media account yan, baka maka-copyright tayo. Akalain mo, nananawagan kay dating senador, dating Colonel Greg Honasan, na buhayin daw yung RAM. Alam ba niyo yung Reform Armed Forces of the Philippines, yung RAM? Ito yung grupo na naging kalaban ng gobyerno noong 1986 at saka noong 1987 during Marcos Senior Administration at Cory Aquino Administration. Yan po yun eh. Nananahimik na yung mga sundalo. Alam mo kaya pag sinabing Reform the Armed Forces of the Philippines o yung RAM o movement, nung araw kasi may problema ang military. Ngayon po stable na ang military. Na-update na yung modernization, napakaganda, updated na ang mga military facilities, continuous ang mga benepisyo at iba pa. So, yung korupsyon sa military nawala na yan. So, hindi na ho kailangan ang RAM. Pero isipin mo, binubuli or tinatawagan niya si Greg Honasan na recruit daw yung military para mag-aklas sa gobyernong ito. Saan ka nakakita? Oy, Andres, hindi mo kayang lokohin si Senador Honasan, matalinong sundalo yun, matalinong senador yun. At hindi magpapagamit sa isang katulad mo na walang prinsipyo at wala sa hulog ang mga sinasabi. Sino ka para paniwalaan ng mga sundalo? Sino ka para paniwalaan ng matitinong Pilipino? Ang naniniwala sa iyo, mga DDS lang na katulad mo, kasi Duterte supporters ka, naghawa-hawa na kayo. May kalamidad na nga. Napakaraming namatay at nasirang mga bahay. Until now, lubog sa baha. Hindi natin alam kung paano makaka-recover ang mga tao. Ang panawagan mo, pag-aaklas sa gobyerno. Anong klase ka? Pilipino ka pa ba? Andres Jose Iliana aka Anjo. Wala ka na sa hulog. Hindi ka na normal. Kung hindi ka mapigilan ng pamilya mo o pinagmamalaki ka pa ng pamilya mo, kung sakali, huwag naman, naghawa-hawa na kayo. Hindi ka na normal. Sa aking opinion at interpretation, may saltik ka na. Yung mga tornilyo mo, kung may tornilyo, nalagas na. Wala na sa lugar. Yung pagpapatawa mo, kung katatawanan yung ginagawa mo, wala na yan. Naglabasan na nga na ikaw pala yung maraming problema. Ikaw pala yung di umano maraming sabit, may mga pinagkakautangan, mahirap ang buhay. Pero bakit? Sa halip na pumokus ka sa paghahanap buhay sa legal, bakit dito sa ginagawa mong ito, hindi ito legal? Paninira ito. Sinira mo ang pamilyang Soto, sinira mo ang Itbulaga. Ngayon, ang gobyerno, binabanatan mo na rin at inuutusan mo pa ang dating RAM at mga sundalo na mag-aklas. Sino ka? Ibang klase ka. Akala mo sumisikat ka sa ginagawa mo? Akala mo ang mga tao ay nakukuha mo? Hindi. Mas marami ang galit sa iyo.
Kung binabasa mo lang yung comment ng mga tao doon sa social media mo, ikaw ang binabanatan. Tapos sasabihin mo, meron kang milyon-milyong followers. Ako meron din ako eh. Baka mas marami pa yung followers ko eh. At viewers ko eh. Pero hindi ko pinagyayabang mo. Pinasasalamatan ko lang. Pinagyayabang mo, meron kang 5 milyong viewers. Ay nako, kakaunti yun. At yung viewers na yun, hindi yun naniniwala sa'yo. Galit sa'yo ang karamihan doon. Dito sa yung mga pinaggagawa. Yung sirain mo, yung matatag na pamilyang Soto, Helen Gamboa, Senate President, sinisiraan mo, Itbulaga, na sinasabi mo may sindikato. Aba, grabe yan. Ngayon, pati military, inuurot mo, wala ka sa hulog. Nalagas na ang tornilyo mo. Kung sabi ng iba, lumuluog ang tornilyo mo, ang tingin ko, opinyon ko, nalagas na yung tornilyo mo. Wala ka ng tornilyo. Maluag na talaga. Kasi hindi yung gawain ng taong matino. Hindi yung gawain ng gusto mo makabalik sa kasikatan. Hindi yung gawain ng gusto mo maging politikong matino. Yan ay gawain ng desperado, kawalan ng maraming bagay. Sa aking obserbasyon. Kaya kayo pong mga babayan, Luzon, Visayas, Mindanao, ang mga taong pasaway, huwag nating suportahan. Ang mga taong mapanira, alam mo na kung sino sila. Siya ay Duterte supporters. Si Andres Jose Aka Aliana, Anjo Iliana. Hindi na maganda ang kanya sinasabi. Wala nang mga taga-showbiz na kakampi siya. Wala nang politikong kakampi sa kanya. Maliban lang sa mga Duterte supporters. Yun lang yun. Nagkampihan na sila dahil desperado. Wala nang argumento, wala nang issue, kaya kung ano-ano lang mga sinasabi. Na hindi kapupulutan ng aral, hindi pakikinabangan, lalo na sa panahong ito, naghihirap ang bansa dahil sa kalamidad, dahil sa korupsyon at iba pang problema. Huwag niyong tangkilikin ang ganitong klase mga tao. Ako kaya ko lang pinatulan yan dahil gusto kong iparating ang totoo. Real talk lang ito. Walang pakinabang sa kanyang klaseng tao. Okay? Pati mga taong nananahimik, gusto niyang inuutusan niya. Mga sundalong professional organization, gusto niyang pakialaman. Sino ka para sundin ang militar? Sino ka para sundin ang mga Pilipino? Wala kang personalidad sa iyong mga sinasabi at ginagawa. Mapanirang grupo, mapanirang mga pahayag. Tapos pag nabuko, joke lang, biro lang, para kayang amo mo. Yung mga amo mong nakakulong, ganun din eh. Ang daming sinasabing katapangan. Pag nabuko, wala naman ako sinabing ganun. Biro lang yon. Hawa-hawa na talaga kayo.